Hi, welcome back to Bahala si Batman channel. Today, isang masarap na classic na ulam ang ituturo ko sa inyo. Ang paborito ko at paborito ng lahat, ang pambansang adobong manok. Alam ko marami nang gumagawa nito pero ituturo ko sa inyo yung sarili kong version dito. Sana magustuhan ninyo. Ito yung pinaka-basic na mga ingredients na kailangan natin. Yung pinaka-highlight lang dito is gumamit tayo ng 1/2 kilo na manok. Ginamit ko yung leeg na part at yung sa likod na part ng manok. So the rest of the ingredients makikita nyo sa description. Pakibasa na lang po. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede makahingi ng like dyan. Then pakisubscribe na rin po para maging updated kayo sa mga latest uploads na gagawin ko. And hit the bell button. Thank you po. Unang procedure sa pagluluto, painitin natin ang kawa at ilagay natin ang mantika. Isunod ang bawang at igisa hanggang maging golden brown. Isunod ang sibuyas at gisahin kasama ng bawang. Madalas ito yung tinatanong natin, ano ba talaga yung pinakaunang igisa, bawang o sibuyas? So depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo po medyo toasted yung garlic, unahin nyo po yung garlic. Pero kung ayaw naman ng toasted, unahin nyo yung sibuyas. Isunod po natin gisahin yung karning manok. Konting trivia lang po, yung adobo is nagmula sa Spanish term na ibig sabihin is adobar, meaning to marinate. Noong unang panahon kasi wala pang refrigerator, so ito yung method o paraan ng mga ninuno natin sa pag-preserve ng mga pagkain. Ginagamitan nila ito ng suka. Sa bawat rehiyon sa Pilipinas, iba-iba yung paraan ng pagluluto. For example, sa Visayas, hindi nila nilalagyan ng soy sauce. Ito yung tinatawag nilang adobong puti. Yung iba naman naglalagay ng gata. Ito yung tinatawag nilang adobo sa gata. Baka may ibang alam pa kayo sa pagluto ng adobo, pakishare naman po sa comment section. After ma-toast yung kabilang side, ibaliktad naman po natin para sa another side para medyo balance yung pagka-toast ng manok natin. So iba yung version, kung ano yung version mo, leave a comment below. Lalagyan natin ito ng isang tasang tubig. Huwag lang nating damihan, baka maging tinola. Remind na po tayo guys na ibang version po ng pagkaluto yung ginawa ko dito. Kasi yung iba minamarinate muna nila yung manok, then saka iprito, then saka lutuin. So direct na po tayo, wala na po tayong marination na ginawa. Yung mga pampalasa isama na natin. Nandito yung pamintang buo, soy sauce, nor liquid seasoning, oyster sauce, brown sugar at saka yung vinegar na 1 tablespoon. Hindi ko alam guys kung ang adobo ba yung pambansang ulam ng Pilipinas or yung sisig. Sa tingin nyo guys, saan yung mas maganda maging national ulam, sisig or adobo? Gamit ng spatula, haluin na po natin yung mga ingredients para maging evenly distributed yung lahat ng flavor. Takpan na po natin at pakuluan ng siguro nasa 20 to 30 minutes. Babaliktarin lang po natin yung manok para ma-absorb naman nung kabilang side yung pampalasa. Alam nyo guys, yung nanonood ako ng social media, yung adobo yung parating nakikita ko kinakain ng mga foreigner. Siguro ito yung pinakasikat na recipe or pagkain na nagmula sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo guys? Ito na yung pinaka last method. Hindi ko na binalik yung takip kasi gusto ko mag-evaporate yung liquid para maging malapot. So mas masarap to pag konti na lang yung liquid at saka malapot na yung sauce natin. Ito yung consistency na hinahanap natin guys. Pag ganito na yung sauce, meaning masarap na to. Done or luto na, pwede natin iserve. Pero I preferred iserve muna natin, palamigin muna natin kasi mas masarap siya pag malamig. Kung nagustuhan nyo yung video guys, hit the like button. I need your help. Gusto ko kasi mag-grow yung channel ko. Then also leave a comment below and subscribe if you want. Thank you guys for watching.